Na-miss nyo ba ang mga biyahe ko? Sa aking pagbabalik, sigurado akong kayo'y masasadik. Dahil ngayon, pupuntahan natin ang isa sa mga dinadayong lugar dito sa Quezon Province. Ano ba ang gusto nyo? Tahimik or gimmick? Kahit alin pa dyan ang gusto nyo, meron yan dito sa San Narciso. What's up guys? At andito na tayo ngayon sa San Narciso, Quezon, and we traveled 2 hours from Lopez, Quezon. At kung naghahanap ka nga ng relaxing na lugar at peaceful, ito ang para sa iyo. Mula sa aking bayan, ang Lopez, inabot ng 2 oras ang aming biyahe. Kung magmumula ka naman sa Maynila, aabuti ng 6 hanggang 7 oras ang biyahe papunta dito. Kanina, kala ko malapit na, hindi pa pala. Nakarating na kami sa San Narciso, and then kailangan pa palang mag-biyahe ng another 13 minutes. Mahaba man ang naging biyahe, sino ba naman ang magrereklamo pa kung ito naman ang sasalubong sa inyo, ang malaparaisong ganda ng Paraiso de San Narciso. We started our operations last July 2022 na magkaroon lang yung family namin ng lugar, bakasyunan at kapahingahan. However, nakita namin yung need na magbigay ng opportunity at matulungan ang mga locals dito sa barangay Villareyes sa bayan po ng San Narciso at mag-provide ng jobs and opportunities. Kaya nakita namin na bakit hindi namin i-open ang lugar na to sa publiko. Good morning guys! So we are preparing our breakfast by the beach. And since kami lang ang tao dito namin pinili na mag-prepare ng breakfast instead doon sa labas ng aming kwarto. So isa sa mga dapat yung tandaan kapag pupunta kayo dito is magdala na kayo ng mga instant food. Tulad na lang ng tinapay, syempre palaman, and cup noodles, canton, delata, yung mga madaling kainin or madaling lutuin. Kasi pwede naman kayo magdala ng pagkain, pero may mga certain items na kailangan nyo bayaran ng corkage, tulad na lang ng alak kung gusto nyo inom. And by the way guys, hindi dito allowed ang smoking. Dito lang sa area. Pero meron naman silang designated area for vaping and smoking. Tulad namin, nagdala kami ng lutuan and pwede naman magluto. Siyempre, kailangan yung mga pang-camping na yung dali nyo para hindi masyadong hassle kapag pupunta kayo dito. Tulad nito, we have this portable stove. Kasang-kasya sa bag. And we have mini takure. And syempre, hindi kami magdadala ng sarili naming coffee na galing pa sa Los Villa. Shoutout Los Villa! Ay, singit pa yun. Since we are a campsite, you can bring your tents. May tents din po kami na available for rent. We put up cabanas. From our bahay kubo, nagre-range po yan 2,500 hanggang 3,500. For our cabanas, it ranges from 1,000 to 1,500 for overnight. For detour naman, that's 800 naman po. Punta naman tayo sa kanilang mga accommodation which they cater overnight and day tour guests. Well, kung gusto nyo mag-overnight, meron silang mga kubo na good for 2 at kung isang grupo naman kayo, meron din silang kubo na malaki na for sure magkakasya kayong lahat. And meron din silang kabana na pwede rin pang overnight at day tour. And kung hindi nyo naman kailangan ng malaking kwarto, pang overnight or day tour actually, meron silang mga table for rent. And kung gusto nyo naman sa adventure, pwede kayo mag-rent ng tent. Or you can just bring and magbayad na lang kayo ng fee kung gusto nyo mag-overnight sa tent. We are into green energy, kaya fully solar po dito sa Paraiso at wala po kayong magiging problema when it comes to brownout. Pagdating naman dun sa pagkain, hindi po kami mahigpit when it comes to bringing in sa pagkain kasi pwede po kayong magdala, pwede din po kayong magluto ng mga pagkain po dito. May available naman tayong lutuan para sa mga taong ayaw na po magdala ng mga gamit at maging hassle-free ang kanilang magiging bakasyon. Oh, see? Hassle-free at syempre, stress-free na rin. Diba? Yan naman talaga ang hanap natin sa isang lugar, and knowing na beach campsite sila at minimal man sa ngayon ang kanilang mga services, priority naman nila ang kalinisan ng lugar. Lalong-lalo na ang pinaka-importanting kailangan ng mga turista. Malinis sa CR at shower para sa lahat. Para mapanatili naman ang kagandahan at kalinisan ng lugar, pinapayuhan nila ang mga bisita na dalhin pabalik ang mga basura na kanilang ginamit upang sa gayon, hindi na ito kumalat pa sa karagatan at dalampasigan.
Dito rin kasi minsan ang nagiging nesting grounds ng mga pawikan. Kaya naman maswerte kayo kung matimingan nyo sila dito. Sa mga naghahanap ng activities na pwedeng gawin, may available din silang kayak na pwede nyong rentahan. Sa halagang 300 pesos per hour, good for 2 persons na. Perfect dito ang magmuni-muni habang nagsasagwan dahil hindi masyadong maalon. You know, if you really wanna go on a vacation na talagang marerelax ka, well, this place is for you kasi sobrang tahimik and wala masyadong abala. You just have to enjoy the nature and relax, especially on Sundays to Fridays kasi wala masyadong tao. But on Saturday, kung gusto matahimik, hindi yun para sa'yo kasi para naman yun sa mga gustong pumarty kasi on Saturday, they have party dito na parang sa La Union. And you have to be ready to escape the social media world kasi wala talagang signal to browse. Well, swerte na lang kung may ma-detect ka na signal enough to text or call. Well, totally wala talaga. So, just enjoy the nature. Instead, why not makipag-social ka na lang in person? Hindi lang pala katahimikan ang meron dito. Every Saturday, pwede mag-party and makipag-socialize with the other tourists. O diba, para ka lang nasa La Union? This is Juan, and that's a story.